Total, Harry Roque na din ito, mga kababayan. Ito. Oh, ha? Kumbaga parang kami biktima dito, ha. Sinisiraan kami, ha. May naninira talaga sa akin, ha. Unang-unang tanong po dyan, mga kababayan, dyan sa sinasabi na may naninira daw po kay Harry Roque, bakit, ang unang tanong, bakit sisiraan? No? Siya ba ay nasa posisyon pa? Mga bossing, ang pagkakaalam ko, wala ho siyang posisyon. Ang pagkakaalam ko, at pakiwari ko, mga kababayan, kaya nagkakaganito ito dahil isang taon na ang nakaraan, no? Simula nung kanyang pagkatalo, lagapak yung pagkatalo eh. Walang tumangkilig, mga kababayan eh. Simula ho, nung lumagapak sa pagkatalo, si Atty. Harry Roque, kumbaga may gap po yan eh. Hindi ka pwedeng mabigyan ng posisyon isang taon pagkatapos ng iyong pagkalagapak na pagkatalo, mga kababayan. Umabot na ho sa isang taon, tapos na ho. Pero siya wala pa din posisyon. Kaya isa sa nakikita ko kung bakit nagkakaganito itong tao na to, mga bossing, dahil na din po doon sa hindi nabigyan ng posisyon. Ang sabi dito na Harry Roque, mga bossing, ang bahay po na tinutukoy ninyo sa Tuba, Benguet, no, ay rehistrado sa isang korporasyon. Ayan, Algin Romero, visible ka, no? Ay rehistrado sa isang korporasyon po. Sino po ang korporasyon na 'yon? Ang pagkakaintindi ko po, PH2, mga kababayan. PH2 o kung anumang numero o paste something like that. No, 'yun yung korporasyon. Tapos, itong PH2 ay under din nung isang korporasyon na alam ko pinagdikit yung pangalan nung dalawang anak niya eh. O yan. So, corporation under corporation, ang tanong, sir, sino po ang mga nakapaloob diyan sa korporasyon na yan? O, diba? Alam ko, nandyan din yung pangalan mo. Okay, fine. Alam ko, nandyan din yung misis mo sa loob ng korporasyon na yan. Fine. At alam ko din, base po doon sa hearing, i-correct nyo na lang po ako kung mali ako, nandyan din si De La Serna, mga kababayan. So sa madaling salita po, yung korporasyon na tinutukoy ni Harry Roque, sila-sila lang din po. Sila-sila lang din po, mga kababayan. Tingnan mo ha, tinirahan ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno. And I do have an interest in the corporation that owns it. Pero wala po sa aking posisyon ng bahay. Yan, dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon. So sa madaling salita ho, mga kababayan, ang nagpaupa yung korporasyon, sino nga kasi yung nasa loob ng korporasyon? O pinaupahan ninyo, okay? Fine. So, medyo parang gustong ilusot. Ano po? Gustong ilusot na yung merong nakitang dalawang, actually, isang Chinese national at isang, kung ano ba yun? Kung anong national yung isa. Pero doon nakita po, na-konektado yung dalawa doon sa Pogo. What a coincidence naman po talaga, mga kababayan. Ang galing, ano? Yung pagkaka-coincidence ng mga pangyayari, merong mga napapabalita na si Harry Roque ay may connection sa Pogo, merong mga nakitang dokumento, merong mga nakitang papeles sa loob ng Pogo. Diba? Tapos, nataon naman po, ang galing po ng pagkakataon talaga eh. Nataon naman po na yun nangungupahan doon, sinasabi na konektado din po sa Pogo. Galing. Na bilib ako doon sa pagkakataon, nagtutugma-tugma po eh, no? Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga Pogo bosses doon, ako po'y talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa kanya daw po, mga kababayan. Hindi mo kasi, ito kasing bahay na ito, mga kababayan,
Hindi mo pwedeng sabihin na yan ay pag-aari ni Harry Roque. Kapag ka po sinabing korporasyon, mga kababayan, kumbaga binuo ito na isang tao na din. No? Binuo ito na isang tao na din na pwedeng bumili ng ari-arian, na pwedeng ihabla. Ayan, pwede din pong ihabla yan, yung korporasyon na yan. Nalabas ang pangalan ni Harry Roque. Ang tanong, sino nga yung mga nasa loob ng korporasyon na yun? Di ba? Sino ang nasa loob ng korporasyon na yun? Hindi talaga ipapangalan yan sa pangalan na Harry Roque. Sa pangalan ng PH2 o sa pangalan ng PH2 o pangalan ng yung sinasabi nila isang korporasyon. Pero yun nga po, sila lang din po yun, mga bossing. So sa madaling salita, sa pandinig ng simpleng mamamayan, no? Sa pandinig ng simpleng mamamayan, hindi naman pala kay Harry Roque talaga sa isang korporasyon eh. No. Sa grupo ng mga negosyante na bakas-bakas, no, gano'n ang iisipin nun. Pero kapag inalam mo talaga kung natinignan mo kung sino yung mga nasa loob ng mga corporation o yung mga incorporator nun, mga kababayan, nabanggit naman po yan doon sa hearing eh. Sila lang din ho, mga bossing. Ho ba? So paikot lang po, mga kababayan, para sa ganon, siguro makalusot. Yun po yung pag-aanalisa ko sa sitwasyon po at yun po yung nakikita ko, no? Na di po bang magiging serye nitong Senate hearing na to. Pero ako po mga kaibigan, mga boss, chief amo, sir, 100% po naniniwala na hindi kayang paikutin, mga kababayan. Na hindi kayang paikutin si Senadora Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian ho, mga bossing. Naku po. Nakita nyo na lang po yung nangyari kay Alice Guo. Nakita nyo naman po yung investigasyon doon sa mayor ng Banban. Grabe po yung paghalungkat, grabe po yung pagkuha nila ng mga ebidensya doon sa tao na yon. Ngayon nasaan na po? Hindi na makasipot. Ayoko mang sabihin, pero baka ganun din po ang kahinatnan o ang maging ending nitong kay Harry Roque, mga bossing. Anyway,